Ito sa top 15 contractors sa listahan ng Pangulo ay may proyekto din dito sa lungsod. Inisa-isa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga questionableng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang lungsod, lalo na pagdating sa flood control. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, 7 sa nangungunang 15 contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong kontrata sa lungsod. Isa sa mga ito ay ang St. Timothy Construction Corporation na may pinapagawang pumping station sa may Santo Domingo. Ayon sa ilang residente, bigla na lang may nag-umpisang magkumpuni sa creek na malapit sa kanila. Aywan ko, basta naggawa lang niya unang-una, sinukat nila yung ilog, tinusok kung anong lalim. Yung sumunod, yun, naggawa na sila dyan. Ito yung Matalahib Creek na balak pagtayuan ng pumping station bilang parte ng flood control project na nagkakahalaga ng higit 95 million pesos. Ngunit ayon sa Quezon City Local Government Unit, hindi nila inaprubahan ang Certificate of Coordination nito dahil itinuturing na non-buildable site yung mga lugar na may tubig gaya na lamang nitong creek. Ayon kay Mayor Belmonte, bukod sa paglabag sa pagpapatayo ng mga proyekto sa mga non-buildable sites, ilan din sa nakita nilang mga irregularidad ay ang maling lokasyon na nakalagay sa report. Mayroong nakadeklarang completed na, ngunit ongoing pa rin ang konstruksyon. Mayroong magkakaibang klase ng proyekto, ngunit pare-pareho ang approved budget contract na para umanong may ginamit na template. Giit ng alkalde, malaki ang posibilidad na may anomalyang nangyayari rito. I am convinced that there are anomalous projects. Also, the fact that it's quite suspect for me lang, I'm talking on a personal basis, that we have all these policies in place that require you to coordinate. If you really want the project to be successful, the local government can be very helpful with regards to that. Samantala, simula naman noong taong 2021 hanggang 2025, sa 1,652 na proyekto ng DPWH sa Quezon City, tanging 138 lamang ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan ang Certificate of Coordination o COC. Ngunit sa kabila ng kawalan ng mga kaukulang dokumento, mayroon pa ring mga kontratistang tuloy sa paggawa ng mga proyekto. Kung bakit nagpo-proceed, the question is, well, we don't know why. So, hindi naman natin, well, wala silang coordination at first instance. So, hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So, outright violation siya ng 3 policies kanina. Ayon kay Mayor Belmonte, walang dahilan upang hindi ito ipaalam sa LGU, lalo na at alam ng mga kinauukulan na may umiiral na Infrastructure Committee sa QC kung saan ipinipresenta ang anumang proyekto na nais ipatayo sa kanilang lungsod, kung saan pinagdidesisyonan kung aaprubahan ba ito o hindi. How do I feel? I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact, ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local governments. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy ang kanilang mga isinasagawang inspeksyon sa mga DPWH projects at handa silang ibigay sa Pangulo ang mga resulta ng kanilang mga investigasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.